Iiba po ako ng ng tanong muna kasi naalala ko mga roughly 2 weeks ago, meron pong sinabi na statement si Mayor Benji Magalong ng Baguio City at sumagot din po kayo doon ng sinasabi nyo nga po, pangalanan ni Mayor Benji kung sino sa prosecutors ang may insertions. Pero kung talagang kung sakali, oo, may nilabas na po ba siya base po sa inyong pagkakaalam? Actually, wala pa ho. No, so, yung linggo po na binanggit po ng ating pong mayor, ito pong bagay na ito, nung natapos po yung linggo after the challenge, sinara na ho namin yung bagay na ito eh. Ibig sabihin, the challenge has been made and he had not met the challenge to name the prosecutors involved in insertions. So, tinapos na ho namin yan and we had moved on. No? So, sabi namin, paano nagsisinungaling ang ating pong mayor? Oo. Pakiramdam niyo po, wala siyang ebidensya na ilalabas? Hindi nga ho siya naglabas sa ebidensya noong linggo po na yun. Ang sabi niya, it is not the time to give the evidence. But, you have to go back to what he did last year. Sabi niya, meron din siyang 67 legislators na involved sa corruption or contracting. He was also challenged then to name the 67, but he did not name the 67. So, walang pinagkaiba. Yung pong manner by which he had been making statements, wild statements in the past and even today. Oo. Ang kung sakali lang po, although di naman natin sure kung may ilalabas talaga siya, pero kung sakali maglalabas po siya ng ebidensya, willing po ba ang mga nasa prosecution side na mag-inhibit dito po sa impeachment? Alam niyo, irrespective naman ho yung insertions dun sa impeachment eh. Hindi ba? So I don't wanna talk about hypotheticals. Pakita niyo muna yung ebidensya. Kasi sigurado ako wala akong nag-insert dun sa labing isa na miyembro po ng House Prosecution. Tingin ko, again, we have to talk about the timelines that he is talking about. Di ba? We're talking about the 2026 budget. Anong sabi ng Pangulo, ng Senado at Kongreso? Walang insertions doon. Di ba? Yung net, lumapag lang ho yun the same week na sinasabi niya meron pong insertions. Di ba? Tapos kakasimula pa lang ho yung deliberasyon noong pong 2027 budget. So, ibig sabihin, hindi ho nagtutugma yung timelines eh. Para magkaroon po ng insertions, yung pong labing isa na mga prosecutors po natin. So, the burden really of showing that there are insertions is really on him and not on us. What could be his motive? Ano po yun? Kung sakali man na ginawa niya na to last year, ginawa niya ngayon, bakit po ganun? Kung hindi man totoo yung sinasabi ni Mayor Benji? Gusto namin isara po yung, we don't want to engage further doon sa intriga ng ating pong mayor, no? But again, he was challenged and he did not put up with that challenge. Wala akong pagbibigay ng pangalan. There were no names for the 67 then. There were no names for the 11 today. Oo. Pero in full support po ba kayo nung disclosure nito mga, kung meron man budget amendments or projects requested ng bawat miyembro po ng prosecution panel? Kung meron man, kung wala, edi wala po. Wala nang problema ho eh. No, but we have to be very clear na iba ho yung insertions, iba ho yung mga requests na ginagawa po ng lahat ng legislators, whether senador o congressman. I don't think that can in fact be considered insertions. No? Kasi sa dulo, yung insertions po yung never na ilagay sa net tapos na ipasok doon sa mga iba't ibang bahagi ng pong mga budget process po natin. So, pumasok sa HGAP, pumasok sa Senate version, pumasok po sa bicameral conference version. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.